Ayun. Nakakatawa yung ano, yung mga sa TikTok nga and ano, yung mga memes na naglalabasan. Kasi sabi raw ng US, "No, I have all my cards with me. All the right cards, I have it with me. I can play this game." Sabi daw ganun ng US. Itong tariff war pertaining to the tariff war. "I can play this game. I have all the right cards with me." Sabi ng US. Sabi ng China, "Idiot. We made those cards." We made those cards, idiot. Kasi the US is trying to prevent the inevitable. Mm-hmm. Kasi magkakaroon ng de-dollarization eh. So I think what the US is just trying to do is to actually slow down China's growth. But it's accelerating actually the de-dollarization. Mm-hmm. Yeah. Hindi, is gusto nilang pahintuin yung China's growth kasi meron kasi silang nasa national security strategy na yan ni Biden in 2022. Actually, kino-continue lang naman ni Trump yung national security strategy ni Biden. Ang nilagay nila dong time period 10 years. So 2022 to 2032. Pag hindi nila na slow down yung growth ng China, hindi na nila mahahabol yung China. Kita mo tong mga negosyante sa Pilipinas, Ayala, kung anik-anik. Pwede ba diversified yung kanilang mga businesses? Because you don't put your eggs in one basket. One basket, oo. Ganun sila, they don't put their eggs in one basket. Kaya nga ang dami nilang, kita mo, 2024 naluloko yung mga tao, di ba? Sabi, bakit bili ng bili ang China ng ginto? Hindi ba? Kaya nga tumaas yung presyo ng ginto nung bongga-bongga yung ginto nung 2024 dahil todo nag-stockpile talaga ng ginto ang China. Ngayon tumaas din because of the tariff wars. The Chinese are also buying gold ngayon. They will really yung last pero ang pinambibili na nila diyan sa gold ngayon is yung tubo na nila dito. Sa gold na binili na ng 2024. Bakit ngayon sila bumibili ng ginto? Bakit sila? Kasi magkano ang tariff? Okay, meron naman kami afford namin bayaran yung tariff. Yeah. Tama. Ganun yung True. Ganun dapat kaganda. Yung balik ng, of course, the easing up of IP rules sa China is one of their retaliation tactics dito sa tariff war that is going on. And did you expect that China is gonna do something like this? Oo, ginawa na naman nila yan before eh. Ginawa na naman nila yan before. Saka, ano ba yan? Ready na sila dito. Ang na lang talaga nila, pinakabongga sa kanila ngayon, is hindi sila ma-threaten ng invasion. Kasi nga meron silang nuclear weapons sila. Saka hindi na sila addict. So akalaban na sila ng bonggang-bongga. Well-trained, well-prepared na yung So hindi na rin sila addict. Kaya bawal talaga ang addict dito kasi kapag addict ka, wala ka sa sariling katinuan. You don't have awareness, you don't have ganyan. Kaya kasi ganoon naman eh. So siguro kung wala silang nuclear weapons, siguro hindi sila magiging ganito katapang kasi pwede silang takutin ng invasion or whatever. Ngayon, parang ready na kami mga Beck, sober na kami. Wala. And Sasa, they have the largest stockpile of rare earth minerals. Exactly. Kaya yung leverage ko. Yun ang leverage nila. Kaya nga di masabi, tariff. O hindi na rin kami magsusupply ng rare earth. Baka pag wala kang supply ng rare earth, hindi magagawa. Actually, may magagawa ka, pero 19th century technology, ganyan. Oo. Diba? Siguro, babalik ka sa analog phone. Mga ganon. Babalik sila doon sa yung paggawa ng butter na yung ano. Tapos may party line. Tapos mag-meet up kayo ng party line mo at nagkakasalta ng party line. Oo, babalik ka dun sa rotary phone, ganyan. Kaya itong bongga tong actually, kung ako rin naman sa US, ganyan naman gagawin ko kasi ano pa magagawa mo? Hindi naman mga nationalist yung mga kapitalista nila. No, hindi sila yung mga businessmen sa US, they don't think about the United States. They think about their own profit, which is different sa China. Kaya nga dito sa China, pag sinabi lang ng CPC na okay, you need to spend your money to save our country. Bakla. Tama. Nakita niyo ba yung Neja, yung animation? It's one of the rare moments na talagang nag-spend talaga ang mga Chinese.
it's now the highest grossing Yeah, animation nabit film niya na of yung all, Nakita ko yung... nag-update sa akin yan yung jowa ko eh, kasi nga cinephile yun eh. of all time. At Talo niya na yung Avatar, talo niya na yung by a mile. at single market lang yun. Mm-mm. Kaya sabi Kasi sa na, China lang pinalabas eh, di ba? oo, kasi hindi naman siya naging blockbuster worldwide, pero sabi nila, kaya namin magpalago, kaya namin mag-produce, kaya namin i-beat lahat ng blockbuster yun ng kami lang. Walang iba nanonood. Kami lang manonood. Oy, kami pa rin, mas malaki pa rin kinita. Di ba? Kahit kami lang ang manood, malaki pa rin ang kikita. Eh, hindi mo panoorin. Ganun, kaya yung Neja, that is already a demonstration sa mundo na, so feeling niya, pag hindi niyo pinanood yung pelikula namin, maghihirap yung pelikula. Sorry. Ganon. Ganon mga Bex, ganon dapat kawais. Kailangan talaga, meron kang, kaya sinasabi ko sabihin lang ng Communist Party of China na, okay, our dear citizens, we need you to spend your money right now because, or ang gagawin lang ng China, ang konti-konti ng holiday sa China, ang gagawin lang ng China, okay, extended holiday. Bakla, mga Chinese maglalabas na ng pera yan. Lalabas na ng pera yan. Lalabas na pera ng mga yan. Holiday? Mga Chinese holiday, let's go! Maglalabas na ng pera. Bongga na uli. So parang, di ba lang sila kinakatakot, Bex? Marami silang pera. Marami silang savings. There are a lot of ways for them in order to actually prevent from collapsing, etc. Handa. Pag sinabi talaga nilang handa sila. Do not take it lightly. Hindi sila flimsy kagaya natin. Hindi sila flimsy kagaya natin or ng other country. Sabi ni well-balanced yung economy nila eh. Self-sufficient at well-balanced. You have the production base, you have the consumer base, you have the real estate. I mean, well-balanced talaga yung ekonomiya ng China. Kaya mahirap pilayin. Unlike sa Pilipinas at sa Amerika, yung sa Pilipinas, 70% consumption eh. Pag hindi nag-spend yung mga citizens mo, mapipila yung ekonomiya mo. Ang Amerika, consumption, finance, economy, at saka konting manufacturing. Eh, pag hindi yung finance economy nila, yung mga mamumuhunan nila, yung mga hedge funds, yung mga kung ano-ano dyan, mapipilayan sila. It disrupts the economy, no? Kapag meron silang problem, it really disrupts their economy. They're shooting themselves in the foot eh. Ang mga Amerikano. Kaya ngayon, o di huwag kayong bumili sa amin. Gano'n lang naman, gaganyanin lang naman. O di huwag kayong bumili sa amin, kami na lang bibili ng produkto namin. Tapos sinabi pa ng China, yung sinasayang nyo, yung 1.4 billion na consumer market ng produkto nyo. Di ba sabi nga ni Billy O'Reilly, yung sa Fox News, yung recent ito lang, nilalait niya, yung China na, bakit ka dyan pumupunta sa Cambodia, Malaysia, ganyan, Laos? Eh wala namang mga pera yan. Di ba Pilipino, ganyan din mga Pilipino, no? Bakit ka dyan lumalapit? Bakit yan pinagbibentahan? Walang pera yan, kami ang may pera, ganyan. Classic Chinese. Why? Walang pakialam ang China kung anong pera mo. They can sell at whatever cost. Tama. They can offer you products that is suited to your financial capability. Yes. Nakakita ka naman ng Chinese na nagtaboy ng customer dahil sa pera nila. Yes. Wala. Bakit? Kasi ang mentality ng Chinese, I don't care kung maliit lang ang ibabayad mo, basta consistent. Parang ako. Yes, oo. Di ba kaya nga sila kahit wapit nila kita, di ba? Alam mo, wala silang pake. Wala silang pakialam kahit yung profit nila is massive. Classic example, dito sa atin, auto parts. Bibili ka, halimbawa, meron kang Toyota na piyesa. Ito, Toyota. Bibigyan ka ng genuine. Sasabihin, ito, genuine. Magkano? 2,000. Mahal naman. 1,000 lang yung pera ko. Ito, replacement. Di ba? Yan ang mentalidad ng... Meron silang... For every price point, they have a product. Meron silang, lahat-lahat yan, handaan sila, hindi sila nagre-reject ng customer. Pag once pumasok ka ng tindahan nila, hindi ka nila pakakawalan. Ganun ang mentality nila. Basta wala kang binibili. Wala kang binibili. Talagang maghahagal siya, magkano ba pera mo? Gaganyan pa, magkano ba pera mo? Ganyan ba? Ito na lang. Pwede, ganun din naman ang ano niya. Ganun sila, i-offer nila. Di ba, punta ka ng hardware. Meron kayong ganito. Meron, nasa bodega lang. Tatawagan namin. Wala sa bodega yon. Nasa kabilang merchant yon. Sa kabilang tindahan yon. Di ba, tapos, halimbawa ako, no? So, may gym subscription ako. Payat na ako, girl. Parang pag nag-gym pa ako, baka masyado na ako maalindog at very moist. So, kinancel ko na siya. So, hindi ko pala siya na-cancel. Tinawagan ako. Sabi ko, sabi niya, i-renew mo pa ba? Sabi ko,
hindi ko pinapansin kasi i-cancel mo na, hindi ko naman sinabi magre-renew. Tapos tinawagan talaga ako. Sabi sa WeChat, kasi doon may translator. Sabi niya, malapit nang yung subscription mo, malapit nang mag-expire. Expired na naman talaga siya, hindi siya malapit, expired na siya. Zero, sabi ko, zero naman to. Tapos sabi niya, we can give you, we can renew your subscription, and then we'll give you a discount for life. Oh. At alam mo, sabi ko, discount for life? Para lang ma-retain ako. Ma-retain yung membership. Yung membership. So, lugi ba sila doon? Hindi. Kasi nga, ang kailangan nila, volume. They don't care kung ito lang yung kikitain nila sa isang tao. Basta, marami. They don't want to lose customer. Yan ang nila. Ako nga, alam mo yung lighter, Sas, yung disposable lighter na plastic, sa China, you can actually buy it for just 25 pesos, 25 centavos, peso equivalent. But, they need you to order 120-foot container load. Kaya yun sila. Kaya yung sinasabi ni O'Reilly, hindi niya alam yung business mentality ng mga Chinese. Wala kami pakialam kung hindi nyo kasing yaman yung Laos, Cambodia, or Malaysia. Ang alam namin, pwede namin silang maging lifetime customer, and that's what matters. Kasi volume. Diba? Maraming mahihirap sa inyo. Ito, pwede namin itong ibenta na lang sa kanila. O pwede na yan. O di pag umangat sila sa buhay, ito naman. O, umangat ka na sa buhay? O ito ng product. Kailangan mo ng ibang product, we will make that product for you. They have everything for everyone eh. Yan ang nila eh. They can actually sell you one product. Tapos pag na-retain customer ka na nila, they will now again offer you a different product to complement na product na binibigay nila sa iyo. Pag naging long-term customer ka ng mga Chinese, grabe sila magbigay ng discount. Basta ma-retain ka lang. Ang isa sa kagandahan sa mga Chinese, if you have business relationship with them, they appreciate that they see you grow. Ganon. Hindi yung suki mentality, Joey. Yung suki mentality. The suki mentality. Oo. It's very important for them. Very important. Yung opening statement nung kanina yung si Victor Gao, di ba sabi niya na parang the market is wide enough to accommodate all of us. Only 15% of the export market is America. Oo, hindi kailangan na maging hindi kailangan na parang para mag-thrive ako dapat masira ang business mo. They don't think that way eh. They don't think that way na parang yung highly competitive na pagka meron akong negosyo dapat mawasak ang negosyo ni Ibi Hugalbo. Ganon. Hindi sila ganon, 'di ba? Na parang if we can actually find a way to maintain a business relationship, they'd rather go that way, 'di ba? They'd rather go that way. And yun nga yung suki mentality na bumili ka sa akin ng bumili. Paano kung lumago ang business mo, tapos sa akin ka bibili ng bibili? Di, good for my business rin yan, di ba? Ganun. So, very prepared na yung China, no? They've been preparing for this for a long time. They saw it coming already, no? Kaya nga, din sila ang tawag dito? They built their relationship with other countries na hindi ini-impose yung will nila. Yung parang yung soft influence, kumbaga, no? By trade. Kasi doon naman talaga sa trade ka makakapag establish ng good relations with another country. Not in partnership sa military, not So kaya yung ginawa nila sa Africa, ganun. Alam niyo yung Africa, 'di ba? Rising middle class din doon, napakarami. Kaya nga yung China, feeling nyo kayo lang ang customer sa mundo. Napayaman na namin ang Africa. Napayaman na namin ang Middle East. Napayaman na namin ang mga paligid namin. Even Central Asia, Kazakhstan, Tajikistan, yung Central Asian republics. Oo. Kaya nga long term kasi nga pag yun yung sinabi ni Joey, no, they would like to see you grow. Kasi if you grow, ibig sabihin more money rin sa amin. More business for them. Oo. Parang yung nanay ko, no, nagsisimula siya nung mananahe. Nakwento ko na to, nung nag-uumpisa pa lang siya, as in, alam mo yung parang sobrang nag-uumpisa pa lang, yung sa business niya, yung tatahian. So, ginagawa niya, everyday siya pupunta ng Divisoria, puro Chinese doon yung nagbibenta ng tela. Ngayon, pabalik-balik siya doon, pabalik-balik. Tapos tinanong siya ng may-ari, bakit ka pa pabalik-balik dito? Ano ba? Anong eksena mo sa buhay? Ganyan, anong eksena mo sa buhay? Sabi niya, meron po kasi ako malita patahian, ganyan. Ang ganun ba? Okay, bibigyan ka namin ng credit line. So, parang hindi ka na pabalik-balik. Sabihin, itatawag mo lang sa amin yung gusto mo, kami na magdi-deliver sa iyo. So, ngayon, pagkatapos yung nakita nagbabayad siya, 1 month, nabayaran niya. So, okay, bibigyan ka namin ng 2 months na credit. Hanggang dun siya, tapos nakikita mo, ay, lumalago. Habang lumalago yan, lalo silang magiging bonggang-bongga. Tapos dumating sa point na,
ang tagal ng relationship nila siguro mga over 10 years. Tapos, nung nakita nila, bakit hindi na ito nakakabayad? Bakit either late or parang hindi nakakabayad. Tapos background check nila yung nanay ko. Ano ba nangyayari dyan? Kinausap siya. Huwag mo nang bayaran. Kasi yun yung panahon na nagdidwindle yung family namin. Parang internally, ganyan. So, napupunta doon. Personal issues. Napupunta lahat doon. So, akala siguro ng mga Chinese, baka nagsusugal to or ganyan or whatever. Or baka kung saan-saan ginagastos yung pera, ganyan. Tapos, yun na nakita nila, hindi dahil sa hindi minamanage yung pera. Dahil lang, dahil pala sa ganito. So, pinorgive yung utang na and then binigyan siya ng panibagong credit line. Ganon, because they build a relationship. So pag nakita nila na maganda naman yung relationship namin before, bakit nagbago? Tingnan nga natin, baka naman may nangyayari dito, kababalaghan or whatever. Tapos nung nalaman nila yung totoong dahilan, they became understanding, ganun ba? Okay. So hindi nila tinapon yung mahaba nilang relasyon dahil lamang of what happened at that particular period ng relationship nila. Bagkus ito ay kanilang naintindihan and then sinabi, sige, bibigyan ka na lang namin ng panibagong credit line. I-write off na lang natin yung iba. So now, kasi afford nilang i-write off kasi malaki kasi yung kinita nila sa nanay ko for the longest years. At that point rin kasi kumbaga parang na-establish rin nung nanay niya na, I mean the business, no? Kasi at dito yung mga clientele kasi din nung sports sports anong tawag diyan, sports tailoring. No, it's not tailoring, mga sports garment oo. Mga Kuya AB sila, meron mga picture na sila Johnny Abarriento, sila Alan Kaidik, ganyan yung mga parang iconic na yung business. Na parang kasi they look at it in balance din na titingnan nila yung buong relationship, magkano ba kinita natin dito sa customer na to. So parang on the whole, kahit i-write off nila yung utang na yon, hindi pa rin sila lugi kasi hindi nila tinitingnan yung value ng relationship mo at this particular moment. Tinitingnan nila ng kabuuan. So, kung kinita mo naman, over 10 years, kumita ka ng, sabihin natin, ng 50 million. Bakla naman i-write off mo yung 200,000. So, parang 50 million, 200,000. Pero buwang pamilya yan si Sas noon. Diba, can you imagine, ano naman, kung kinita mo dun sa business na yan is 50 million for 10 years. Tapos ngayon, sabihin lang natin na hindi sila kabayad ng utang na halagang 2 million. So, parang, 50 million, 2 million, parang iiyak ko pa ba yung 2 million? Kumita naman ako sa ng 50 million over 10 years. So parang nakita niyo yung accounting noon. That is the real accounting, no? Na hindi ay minor lang tong setback, di mo nabayaran tong 2 million. Kinita ko naman sa buhay ko sa iyo is 50 million. Kasi yung ganyan din ngayon na ito, kaya nga dito wala silang pakialam, yung pinagtatawanan sila na yung pinagtatawanan sila ng West dati na bakit kayo gawa ng train stations na wala namang mga tao, walang ganito, walang ganyan. Hindi nila alam yung mentality ng China na first build roads, build amenities, and then development will follow. Yung mga pinagtatawanan nilang mga lugar na gano'n. Yung mga pinagtatawanan nilang gano'n na lugar dati na walang laman, walang ganyan, bakit may train station? Bakla. Thriving economies na ngayon . Yeah, speaking of yung ganong klaseng attitude, nung nagpunta ako sa China, isa sa mga field trip namin doon is to parang yung mga state-owned corporation nila. Isa sa mga naunang na-establish na state-owned corporation sa China. I think after nung parang mga 50s, 60s, parang mga, or I do not know if earlier, pero yung business is heavy equipment. Agricultural heavy equipment at saka yung nag-diversify na into yung mga cranes, yung mga construction heavy equipment, ganyan. Pero CNMC, Joey, China National Manufacturing Corporation, CNMC, parang ganun. Perhaps, oo. Ngayon, ang tawag dito, yung business na yon, itinayo talaga nila yon para ma-improve yung production, yung agriculture production nila. Initially yun. Tapos unang priority daw kasi nila is, of course, syempre, ma-improve yung agriculture, mag-employ ng technology, kung paano mas magiging efficient yung pag-aararo, paano maging mas efficient yung pag-aani, ma-improve yung yield ng kanilang pagsasaka and things like that. So they focus on that. And
nag-operate yung business ng ng grabing yung very tight talaga siya. Kasi nga wala namang ganung kalaking pera yung China at that time eh. Tapos yung negosyo pa na yon, kumbaga parang it's just barely for several years, it's just barely meeting the demands ng kanilang local agricultural situation. So, kung kailangan nila 10 traktora, di gagawa sila ng 10 traktora, ganyan. So, wala siyang talagang malaking wala siyang revenue for quite some time. And then later on, nag-improve sila, nag-ano sila, ganyan. And then they become they actually capture parang 90% of the heavy equipment market of the world. Si NMC So, yan, si NMC yan. Look, tingnan ninyo lahat ng traktora, lahat ng heavy equipment na makikita ninyo sa buong mundo. Ilan dyan ang makikita nyong hindi made in China? The buildings that the buildings that the world is building, ang mga heavy equipment na gamit ay malamang sa malamang from China. And the steel made to make those buildings are made in China. The steel. Yeah. Oo. Ayun. Sabi ni Jean Ma'am Joey, papatawag na naman tayo, promote kayo ng promote about China. Actually, kahit yung pako, alam niyo ba mga pako sa Pilipinas? Pako, Neil. Bakla pag inaway niyo ang China, sabihin ng China, hindi na kayo mag-export ng pako. Bakla wala na magagawa sa Pilipinas. Sabihin nila Santo, pag may nagpapapako, no, sa cruise, chances are, yung pako, made in China yun. So, nakakatawa yung go, Sas. Go. Ayun. Nakakatawa yung mga sa TikTok nga and yung mga memes na naglalabasan. Kasi sabi raw ng US, no, I have all my cards with me. All the right cards, I have it with me. I can play this game. Sabi raw ganun ng US. Itong tariff war, pertaining to the tariff war. I can play this game. I have all the right cards with me. Sabi ng US. Sabi ng China, idiot. We made those cards. We made those cards, idiot. We can play this? 'Di ba ang 'di ba ang merong kasabihan na keeping up with the Joneses. Yung anong binibili ng kapitbahay mo, gusto mo rin bilhin para ay bongga. Sa China daw, ang version ng keeping up with the Joneses is keeping up with the Wangs. Savings naman, palakihan ng savings. Ayun. Wow. Ayun. Ang problema ngayon sa China, dumadami daw jobless. Tama ba? Wala silang pakialam. Hindi sila magugutom kahit jobless sila. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo i-interpret ang China na parang mga Pilipino na pag walang trabaho ay magugutom. Malaki ang savings nila. Girl, matakot ka na maging jobless ka na wala kang savings. Doon ka matakot. Pero kung may savings ka, bakla kahit mawala ka ng trabaho, ba't ka doesn't matter. Oo. It doesn't matter. Tapos they would always have an option to be a merchant. If they do not have a job, they can be a merchant. Kasi part naman yun ng culture nila eh. Oo. Ang nila, yung kasi nga, malaki talaga yung youth unemployment dito sa China. Na kasi nga nagkaroon ng structural, saturated na kasi yung what's this, yung digital industry, digital economy, very very saturated. Kaso ang karamihan kasi ng mga younger people, gusto talaga nila yung mga bonggang trabaho kagad. Kaya hindi sila matagal silang makahanap ng trabaho. So it's more structural kaysa sa walang mahanap na trabaho. Ibig sabihin, pagkaiba yun yung walang mahanap na trabaho, wala talagang available jobs, kahit anong jobs. Maraming available jobs. Mismatch sila. Actually, hindi lang, talaga yung self-imposed joblessness dahil wala silang mahanap na trabaho na gusto nila kasi nga, lalo na yung younger generation, gusto nila kagad yung, hindi, kailangan kagad ako. Gusto ko yung trabaho dyan sa industry niyan. Karamihan ng mga industry na gusto nila, saturated na yung trabaho. So ngayon, kaya nag-aantay sila ng matagal. Yung iba, nagiging self-entrepreneur, which is actually, bongga kasi nga malaki talaga ang digital economy ng China. Kahit magbenta-benta ka lang dyan ng kung anik-anik na mga ano-ano ganyan na mga gulay-gulay online. Sigurado talaga may kikitain ka. Pero wag niyo sabihin na dumadami ang jobless, maghihirap na ang China, bakla. May savings sila. Hindi sila katulad ninyo na wala na kayong trabaho, wala pa kayong savings. That's a huge difference. Tapos yung mga bata pa na, yung mga young people pa na walang makuhang trabaho,
these are the younger people na one-child policy. Bakla, kahit wala silang mahanap na trabaho, ang gagawin lang nila, pupunta lang talaga sila sa parents nila at doon muna tumira. And the parents would be glad to take them anytime. Yes, Isang anak eh. At kasama yun sa jobless. Mm. Ang tingin sa jobless sa kanila, mga pulo-pulo dyan sa tabi-tabi na magmamamalimos dahil walang job. Bakit ang mga parents nito ay sila yung mga nag-ipon ng bonggang-bongga ha, na kaya sila naging jobless dahil saturated ang karamihang industry. Pero don't think na yung pamilya nila ay walang pera. Oo. Pero nung nasa ano nga yung huling city na pinuntahan ko? Yung pinaka-last na sa may Yunnan. Marami dong siguro dahil kaya dun siguro rin yung last na city na dinala sa amin kasi maraming yung city na yon is known for flower. Yung number 1 flower market in the world is in that city. Pagkatapos marami silang mga shop na pangpasalubong. Yung mga tapos yung sa area yung sa hotel na tinira na pinagstayan ko, halos yung nakapalibot doon, panay mga pasalubong shop. Ganun, panay mga pasalubong shop, ganyan. Yung mga may-ari ng mga shops, ang babata. Kaya ang babata. Oo. Always, di ba sinabi ko na nga sa inyo na ang laki-laki, 40% of their GDP is personal savings. Kung jobless sila, what they can just do is go to a bank and actually take out a loan and to start a business. A business. Hindi na sila, kayo ba yung gawin sa Pilipinas yan? Wala, dahil ang liit-liit ang savings rate ng Pilipino. No? Ang liit-liit ang savings rate. Wala talaga kayo mauutang sa bangko ng magandang halaga. Tapos may tax holiday pa yung mga nag-uumpisa sa mga business. Ang ganda ng nila, ng very accommodating for entrepreneurship yung mga bangko nila. Hindi very rigid yung requirements. Napakababa ng interest rates. Talagang bibigyan ka talaga ng chance na to make it as an entrepreneur. Hindi tulad sa atin dito, pag nag-loan ka, kahit may negosyo ka na, you have to submit everything to prove to the bank na kumikita. Pahirapan talaga. Yun talaga ang gusto nilang gawin para yung pera lumabas ng bangko. Kasi nga, hindi nga lumalabas ng bangko yung pera ng mga, hindi nga lumalabas ng pera yung bangko ng mga Chinese. Misas, if mayaman ng China, bakit nandito ang mga Chinese sa Pinas? May mga Amerikano rin. Ilan ba ang Chinese nandyan? Kasi kaya sila nandyan, kasi may pera sila, kaya nilang bumili. Si Chris naman eh. Ayun. Si Chris, no? Parang, ano ba to si Chris? Chris, ano ka ba? Ano ba? Nag-ropor ka ba? 6 ata, bro, 6 na to. Ayan. Actually, sabi ni Prof. Bato, actually many Filipinos have negative savings due to sustained inflation in the last 2 years. Our middle class could not afford to be unemployed. That's so true. Yeah. Actually, it was the doom of the family pagka naging unemployed ka sa Pilipinas. Actually, yung isang Greek economist, sabi niya, actually, ang kailangan lang gawin ng, ini-advise niya yung Communist Party of China, alam niyo kung kailangan nyo lang gawin? Kasi nga, di ba, digital lahat dito, yung lahat ng payment, ganyan. Ang gawin nyo lang, bigyan nyo lahat ng citizens nyo ng ganitong halaga at sabihin, at ang ano lang nun, is kailangan nyo siyang i-spend. Just try it for 1 day and see. Just to make a statement ba? Just to make a statement to the world. Oo, na sabi nung it's more threatening than the nuclear warhead. Sabi, bigyan nyo lang sila ng ganitong halaga, ano nyo sila sa, yung parang, okay, you have 100 yuan. Bawat isa. Pero hindi mo siya pwedeng i-save. Yung pera, yung kailangan mo siyang gastusin at a particular period of time. Otherwise, mawawala babalik uli yung pera sa gobyerno. So just tingnan mo lang kung ano mangyayari sa economy mo. And China can afford to do that experiment because they have a lot of money. True. Malay natin, baka sa isang Chinese family. Diba? Ayun. Teka, meron na malay natin, kapag may pumasok na 100 yuan. Oo nga. Ay, yung pagka Chinese New Year, yung bigayan ng ampaw, diba? Oo, yun. At ang travel nila doon, grabe. Anyway, meron akong last question sa inyo. Ang tawag dito, last question to you, Kuyang Ibi at saka Sas. What do you think will happen? What's in the horizon dito? Ay, nangyari. Ano nangyari? Ayan, wait. Hello? Ayan, sorry. Medyo mahina. Ayan. Hello? Mahina connection. Ako yata yung nawala. Ayan, okay na.
Ayan, okay na, okay na. Ayan, I'm back, Balakubak. Ayan. Last question sa inyong dalawa. What do you think is in the horizon dito sa tariff war ng US at saka ng China? Well, this is going to be very disruptive. It is going to be very What's in the disruptive. horizon? What's in the horizon dito? Like, for example, what do you think is the damage that the US is gonna take out of this tariff war? What's in the what's gonna happen to China reacting on the tariffs of US? Ganyan. Ano sa tingin niyo yung mga how is this gonna end for both countries? I think what I see in the short term or in the medium term is the breakup of the European Union. Yung trade bloc. Baka mag-ano sila na mag-divide sila na hindi, pa-follow namin yung US, yung iba naman hindi sila mag-follow, mag-trade kami with China. I think they will trade individually na. Pero I think the EU will actually bula-bula ang baba ni SAS. Anyway, I think ang mangyayari kasi the US is trying to prevent the inevitable. Mm-hmm. Kasi magkakaroon ng de-dollarization eh. So I think what the US is just trying to do is to actually slow down China's growth. But it's accelerating actually the de-dollarization. Mm-hmm. Yeah. Hindi is gusto nilang pahintuin yung China's growth kasi meron kasi silang nasa national security strategy na yan ni Biden 2022. Actually kino-continue lang naman ni Trump yung national security strategy ni Biden. Ang nilagay nila dong time period 10 years. So 2022 to 2032. Pag hindi nila na slow down yung growth ng China, hindi na nila mahahabol yung China. So yun yung inaano nila kasi nga ang the only thing that would prevent kasi ng acceleration ng growth ng China yung semiconductor. Kasi wala pa kasi China didn't develop its own Jowa ko 4 years lang tapos agad ang kaya pinadala niya to take na UK nurse. Anyway, so ang kasi kasi ang China kasi nagta-transition kasi ang China na into industries na kung saan may competitive advantage ang United States pati ang Europe, and that is really the high-tech industries, no? High-tech industries. Sa high-tech industries kailangan mo dyan ng super advanced microchips. Yung China kasi, wala sila pang technology, hindi pa sila nakapag-develop ng technology ng lithography. Alam niyo lithography, yung paggawa ng microchip, it's a very essential part of creating microchip. At ang pinaka-advanced niyan, nasa Netherlands, yung ASML. Yan yung pinaka-isa lang, the machine that designs the machines that makes the chips. Yes, so the machine that designs, that makes the chips. So ngayon, merong mga machine na na-develop ang China, pero wala pa sila yung talagang katulad dun sa ASML. Kaya ang ginawa niya yung Biden, di ba? Pinahinto niya yung export ng mga chips, yung ASML, parang hindi ka pwedeng mag-export ng itong particular machine na to. Kasi once na China actually has it, the growth of China will just boom. Kasi yun na lang yung kulang ng China yung know-how doon eh. So kaya yung ginagawa ng US, 'di ba, ang ginawa ng US, 'di ba? It's not about spying or whatever na ipe-prevent namin ng mga Chinese students sa aming yung pag-aaral sa science, etc. It's not really about spying, etc. Kasi nga karamihan ng mga yung know-how na yon nasa US. Na it's well developed in the US kasi mas advanced sila eh. And Europe. So ngayon, yung pagpipigil nila na yung mga Chinese students mag-aral yun, and they know that they can catch up. These Chinese students will go back to China and actually develop those industries. Yun lang kailangan ng China eh. So ngayon, pinababagal na nila lahat yung knowledge acquisition, product acquisition, etc. And the time period is yung 2022 to 2032. So ngayon, pag hindi nila yan, parang if they cannot disrupt China within that time frame, hindi na wala na sila magagawa. Yun yung kanilang concern. Kaya sinasabi nila talagang threat kasi naguluhan na nga sila na shit, mas marami ng navy ships sa atin ng China. Shit, mas marami ng ganito sa atin ng China. So ngayon, once China crosses that threshold sa pag-develop ng high-tech industries, the US industries will have a very hard
have a very hard time to catch up because China is not just going to compete by price but also by quality, and hindi kakayanin ng US. Hindi kakayanin ng US and volume. Hindi kaya nila mag-compete on price kasi they can produce a lot. And hindi kaya kasi ng US to produce a lot because it's very expensive to manufacture products in the United States. Kaya nga sila lang sa China because it's cheaper to manufacture. And they learned that lesson the hard way, Sas, doon sa electric vehicle industry, wherein 90% of EVs and the battery technology dominated by China. Ayun na nga. Yun ang pine-prevent lang talaga nila is yung microchip technology. Kasi nga, whoever has an edge in microchip technology will actually rule 21st century. Correct. 21st century and possibly 22nd century. Kasi nga, it's going... Kasi actually, in most... kasi paliitan na yan ng microchip You know, the smaller the microchip is, the better that its function. Ngayon, ito yung critical window nila, itong 10 years na to. Kasi nakikita nila they see the acceleration ng improvement of China. Na, kasi akala nila, ay naku, China lang naman yan. Wala pa silang ganito. Kaya nga ang story ng US at China is the story of the tortoise and the hare. Yeah. Kasi di ba, so nakikita kasi nila na ang bagal ng China mag-improve. Naku, ang backward ng China. So they rested on their laurels. And then suddenly, after 2008, doon sila naloko. Kasi nga, lahat ng sinet ng target ng China. Kasi itong train system, kailan lang ito ginawa ng China? Since 2008, 2009. Tapos ngayon yung buong country nila na napakalaki, talagang na-connect nila talaga ng high-speed train. So parang naluloka sila na sobrang bilis nung development. So hindi nila nakita na China actually first gather all the resources, plan, and then when they plan, buhos-buhos yung bibiyaya. So ngayon, China has the most complete industrial system in the world. So from product development, from raw materials to product development to final product. And logistics. China has the best logistics right now in the world. They can transport their products to most markets and economies in all modes. By land, yung train, by sea, by air. So hindi mo sila, so kahit harangan mo sila dyan sa sea, meron silang railways going to Europe and Africa soon. So fully vertically integrated yung economy ng China. Yung US, fragmented. US is actually... And you cannot compete without that ready, yung fundamentals nung wala silang fundamentals. Wala silang fundamentals of economy. Kasi outsource kasi nila lahat. In-outsource nila lahat doon. Well, hindi lang yung in-outsource nila. It's really na kahit ibalik nila yung manufacturing sa United States, they still cannot compete by price when they export it because it's very expensive to transport products from the United States to other markets because you have to cross 2 huge oceans. So the United States is practically an island. Separated from the rest from the world with 2 oceans. That is their strength and greatest vulnerability when it comes to economy. Yung China, connected by land to most economies in the world. Kaya nga sinabi nila na, hindi namin kayo kailangan. Pag sinabi nila, hindi nila kayo kailangan. Hindi ka talaga nila kailangan. China is talking about geographically. Pwede sabihin nila, mapapabagal mo nga kami, pero ang dami naming customer, kita mo connected kami by train, ikaw, kanino ka nakakonect? Separated ka by 2 oceans. Paano yan? Pero do you think, Sas, they will succeed in slowing down within that window of... Inevitable po yan I think kaya nga di ba panic sila. Kasi I think they were able to slow down a bit. Lalo na sa microchip. Pero yung nangyari sa DeepSeek, dyan sila natakot. Natakot sila dyan. Kasi DeepSeek, kasi akala nila ang tagal pa bago ang China makapaggawa ng AI katulad ng ChatGPT kasi talagang gold standard yung sa ChatGPT. So akala nila hindi makakapag-develop ang China kasi nga hindi ba binan nila yung microchips. Kailangan mo ng super advanced microchips in order to develop AI. Mga puta, sabi mga puta ginamit nila yung available lang ng mga microchips tapos mas bongga pa yung AI nila sa kaya namin, di ba? 1/20th of the cost of ChatGPT. But 1.5 times more powerful. Sabi nila, kaya namin, di ba? So ngayon, parang nila, akala mo, hindi namin kaya. So doon sila natakot. Doon sila talaga na... double whammy sila, Sas
first it was the EV and battery technology and rare earth minerals. Tapos binongga na talaga doon sa DeepSeek. So talagang natakot na doon. Takot talaga. Kaya naloka sila dyan sa DeepSeek kasi hindi nila akalain. Can you imagine nung nilaunch ang DeepSeek in just one day, magkano ang na-wipe out sa ano nila? Sa stock market. Stock market, yeah. Ilang trillions yon, di ba? Can you imagine just ganun ka-disruptive? Parang mas disruptive pa yung nangyari, yung nalabas, yung Huawei. Natakot din sila sa Huawei. Kasi can you imagine, binan nila ang sales ng microchip sa Huawei. Pero putang ina, bigla sila nakapag-produce ng 3-fold phone, tapos nakakatawag sa... So, doon talaga sila na ano. Kaya and even operating systems, kaya Huawei was forced to develop their own operating system. Which is far more akala nila, hindi, ayun ang akala kasi nila eh. Kasi nga, syempre, you know the actual capability of country. Titingnan mo, may ano bang mga know-how niyan? Ilan ba marunong diyang gumawa ng operating system, ng ganito, ng ganyan, etc. So, feeling nila, the Chinese cannot develop their own. Di ba, bina ng Google? Di ba ang Android mostly running on Google architecture? Right. Di ba sinabi nung kay Biden, di ba? Hindi na po pwede ang Google sa Huawei. Huawei, oo. Kaya bakla dito, bigla sila nag-develop. Ganun ba? So gumawa sila ng sarili, yung Harmony OS. Harmony OS. And now they have their own jet, SAS. They have their own jet. They have their own shipbuilding. So ano nila? Ganun ba? Akala nyo maghihirap kami. Marami kaming pera. Tapos, ngayon, nag-galvanize tuloy yung mga Chinese na nasa US. Yung mga experts ngayon sa mga universities sa US na mga Chinese, bumalik ng China. Bumalik sa China. And there na, because of the racism in the US. So ngayon, kasi ganoon ang US if you're very talented, etc., they will keep you. Dito ka, mag-ano ka dito, o offeran ka ng bonggang-bongga. Yung mga Chinese na nandyan sa US, girl, sobrang bonggang offer yan just to remain. Well paid, Just to remain, no? Just like the Indians. Kaya ang India may brain drain kasi talaga ang US ang laki mag-offer eh. Oo, totoo. Kasi at yung mga Indians din, on certain industry, talagang very sila eh. High-tech industry yan talaga. Software. Because magagaling kasi sa math ang India. Well, mathematics came from India. So, you know that. Ngayon, kaso, malaking mag-offer ang US pagdating sa... Kaya sa talent, kung gusto kong kukunin kanila. Kaya nga sabi ko kay Darren, isa lang ang i-offer ko sa US. Lagay niyo sa Guantanamo yan. Kung nakinuha ka ng US, yun lang yung request mo? Wala nang bayad. Lagay mo sa Guantanamo sa kay Darren. And I think US will accede. To that. Well, I think hindi naman siya hard sell, no? Iranian naman siya. Galit si Trump sa Iran. Don't you think it's going to be a fair bargain for the US? I think it's a fair bargain. Baka ang sagot pa, why not? Goodness. I think they will parang ang story talaga nila is tortoise and the hare. So ngayon matatawa yung US kasi nga okay, on the surface, always remember that the art of war was written in China. They know the art of war for over 2,000 years. At anong sinasabi sa art of war? Every war is about deception. So, malay nyo, no? Dinideceive kayo ng China na, ito, naghihirap na kami, ganyan. Which actually they did before. Kaya nga naloka, parang naman walang pera to. Tama. Di ba ganyan mga Chinese? Akala mo walang pera? Oo. Tama. Di ba? Look at Crazy Rich Asians. That's a typical Chinese mentality na, ay, naapi mo ako sandali lang. Sa stock market trading community sa Pilipinas, ang totoong bilyonaryo, hindi yung naka-Land Cruiser, hindi yung naka-bongga-bonggang mga SUVs na mamahal. Alam mo ano yung mga talagang mayayaman na Chinese na mga may-ari ng hindi publicly listed company? Alam mo yung nasakyan, Joey? Ano? Naka-Innova lang. Oo. Makakikita ka ng Chinese Filipino na may edad na, let's say under 70s, mid-70s, almost 80s. Titignan mo yan, naka-Innova lang yan. Very simple. Hindi flashy, no? Hindi flashy. Simple lang yan. Pero pag siya pala, yung mag-asawa pala ang may-ari ng, let's say, ABC company na biggest hardware sa billionaryo. Billions of
pesos yung sales every year. And then these are the people who will typically pay attention to behavior, to manners, yung intrapersonal skills. Ito yung mga tipo tao who would pay more attention to that rather than yung flashiness and kung magkano yung handbag mo or things like that. Yun. Pansin ko lang. Ayun na nga eksena. I think babagal yung growth ng China. Pero once again, remember the Chinese mentality, okay lang na mabagal. Basta umuusad. Yes. And I thank you all. Ayan. On that note, the cosmological woman. Oo nga. Siya, dahil alas 3 na ng madaling araw, tayo mag-end live na. Alas 3 na. Pinuyat natin si Kuyang Ibi ng bonggang-bongga. Kuyang, salamat sa pagstay hanggang alas 3 ng madaling araw. Ayan. Mag-thank you na ako sa lahat. Maraming salamat. Bye, Sas. Thanks, guys.